Ngayon ako ay bibigyan ko po kayo ng some tips para sa mga nagpaplano, lalo na yung mga first time na a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Ano nga ba yung kailangan i-watch out para mai-avoid niyo yung illegal recruiters? Okay? Or maging biktima kayo ng illegal recruitment. Lagi niyong tatandaan sa mga nag-a-apply, lalo na for first time, na meron tayong tinatawag na Department of Migrant Workers. Ito yung dating PUEA. Sila yung regulating agency sa lahat ng mga overseas workers. So sila yung nagre-regulate, nag-check, nagmo-monitor ng mga overseas workers natin. Paano nyo malalaman kung yung ang kausap nyo o yung kumpanya na pinag-a-applyan nyo ay legit at mayroong lisensya para mag-conduct ng recruitment activities? Una, tingnan nyo yung website ng DMW. Okay? So, dmw.gov.ph. Nandun po lahat ang listahan ng mga companies na lisensyado para mag-conduct ng recruitment activities para sa ibang bansa. So, nakaseparate yan. May sea-based, mayroong land-based. Pangalawa, makikita nyo rin po doon kung sino yung pwede rin nyo pong i-check sa DMW kung yung taong kausap ninyo ay meron bang authority or naka-register ba sila sa DMW, dahil hindi lahat ng empleyado or kailangan ng empleyado ng isang kumpanya or ng isang recruitment company ay naka-register sa DMW bago sila mag-conduct ng recruitment activities. Pangalawa, double check ninyo, lalo na pag hinihingan kayo ng placement fee, huwag agad-agad kayong magbayad. I-check nyo muna sa PUEA yung mga nabanggit ko, and i-double check ninyo kung yung mga job order ay naka-register sa PUEA, lalo na sa land-based works, dapat yun ay naka-register sa PUEA. And of course, pangatlo, bago nyo i-submit ang lahat ng mga dokumento nyo at bayad ng placement fee, tatandaan niyo na kailangan meron ng kontrata, okay, na ipoproseso sa DMW din bago kayo magbayad ng placement fee, at meron po yung kaukulang official receipt na binibigay na kung magkano yung ibinayad niyo. At ulitin ko din lang kayong magbabayad sa lehitimong recruitment agency. Pero meron pong mga bansa at meron pong mga trabaho, lalo na pag domestic workers, na hindi allowed maningil ng placement fee. So, wala pong babayaran pag DH ang aplikante na placement fee. So, hopefully, nakapagbigay ako sa inyo ng short information, and you can ask anytime and submit your question or drop your questions through my Facebook account or Facebook page, attorney.jbs.